Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan. Taurus, this reading is for you mid-month of this August 2024. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba na post ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, syempre maraming salamat. Kung gusto mo na personal reading at energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details po isa sa baba po ng video na ito. This is a general reading, kabayan. Taurus, tandaan mo, kunin mo lang sa'yo at itapon ng hindi naman para sa'yo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Kung hindi mag-fit sa inyo ito, hayaan nyo na lang. Dahil marami po talaga kayong energy sa mundong ito. Nandito ka sa mga sitwasyon na you are stuck. You are stuck sa isang situation na kailangan mong ayusin or kailangan mo nang tapusin. Okay? May mga dapat kang i-let go sa buhay mo. Sa nakikita ko sa'yo dito, no? You need na sa'yo dito ng level up. You need to be strong. Ang nakikita ko dito. Kailangan mong ayusin ang buhay mo, ayusin yung cycle ng pamumuhay. Yan, nakita ko to. Kailangan dito ng transformation. Kasi nakikita ko dito sa'yo, nagkakaroon ka ng distraction. No, nagkakaroon ng distraction. Minsan nakakaramdam ka siguro na pagka-boring, na ang daming tanong ang daming self-questioning actually. And then maybe hando kasi yung on and off with an action, on and off ka, tapos siguro you're waiting for a sign para sa mga opportunities, pero the universe is always give you a chance, or they offering always na opportunity, mga chances, no? To start a new beginning or to transform. Pero ang nakikita ko dito sa iyo, yung iba sa inyo is may mga bagay-bagay na hindi nyo pa kayang i-let go. O may mga bagay-bagay na hindi nyo pwedeng basta-basta i-end. Ang nakikita ko sa iyo dito, no? Tingnan natin. We have the career, the mountain road. Ayan. The career siguro, mas more on magpo-focus ka when it comes to your career, to growth, no? Nakikita ko dito kasi may ano siya. Yun na nakita ko. Siguro may mga opportunity or siguro may mga darating na opportunity talaga sa'yo. Yun nga, like nang sinabi ko kanina, siguro si universe is magbibigay sa'yo na mga opportunity na baka hindi mo ma-recognize or pag-iisipan mo. Yung mga bagay-bagay na ganyan, no? So, we have the mountain road. Because of this opportunity, there is a growth. Ako nakikita dito. Syempre, you are on the road to success. Ang sinasabi dito. Kung ano man opportunity na ito, ibinibigay ito sa'yo dahil ito ang para sa'yo. Para going towards sa success mo. We have the wheel. Yan, may mga sitwasyon daw ako na nakikita na over-worrying ka. No, kumbaga, hindi yung pag-iisip mo siguro every night, may mga iniisip-isip ka na bagay-bagay. No, siguro yung isa yon sa kailangan mo i-let go, no, o kailangan mong mag-move on, no, ang nakikita ko dito, or you need to end yung mga pag-worry, no, sa nakita ko dito. And we have the bird fly, yan. The news is on the way, yan. May mga news ka daw na ma-receive, no, ang nakita ko dito. Siguro iba dito is makakaramdam ka ng freedom for a while. Maaaring ganun, for a while. Or maybe, kung aalisin mo itong pag-worry na to, makakaramdam ka nito. No? Ang nakikita ko dito. You need to focus na lang dito siguro. No? And we have the mule. Ang sinasabi dito, yan, yung mga, nakikita ko ito yung, may tao kasi na matigas ang ulo, na hindi siya willing magbago. Ngayon, yung tao na yun, lumambot siya. Kung sino man ito, maaring ikaw, or there's a person sa paligid mo na ganun. Ano na siya, susunod na siya, kumbaga, willing na siyang magbagong buhay sa nakita ko dito. No? I have the king, yan, pay attention ka daw. Ay, dito, welcome to ito, kasi reverse kasi siya, nakita ko dito. Ibig sabihin, when it comes to health, it's a good, no? Kung nakikita ko na maaring magkakaroon ng recovery, siguro worrying na lang ang nakikita ko dito. Siguro isa to na kailangan mong i-let go. Yung mga pag-iisip every night, yung mga na-overthink ka siguro sa iba. At syempre, meron pa rin ditong pig. May mga tao daw na makasarili, sakim, sarili lang iniisip nila. Yan, mga tao na hungry sa fame, hungry sa
katanyagan, status, mga ganyan. Kung sino man ito na makasarili at sakim. Yan. Alam mo naman kung sino yan. Well, the November, hindi ko alam kung anong meron sa November sa'yo. Siguro, November is a special day. Maaring sa'yo, no? Kung birthday yan ng kapatid mo. Maaring ganun, di ba? Or birthday na kung sino man yan, no? Nakikita ko dito. Kung ano man yung November, tandaan mo na lang. We have the month, the letter, and the writer. Sa nakikita ko sa'yo dito, yan, baka the man, yung iba sa inyo siguro you are the man, no, na binabanggit dito, yan, baka ikaw yan. And then nakikita ko rin, baka there's a, o hindi man ikaw to, baka kapatid mo, baka ito, siya, birthday niya to, siguro, ganyan, di ba? O kaya, makakarinig ka sa kanya ng good news, haring ganyan, di ba? Kung ano man yun, ang nakita ko dito. Kung sino man itong man na to, sa'yo, no? Sa nakita ko ito. Eh, syempre, nakikita ko rin sa iba. Yan, may mga news, bad news man yan, or letter man yan, ito yan, no? Di ba? Talaga may mga news ka na na matatanggap, mga messages ako nakikita. And then also, nakikita ko rin dito na may mga mangyayaring biglaan na hindi mo aasahan. Mga mabilis lang siya. Parang hindi mo inasahan na mangyayari yung part na yun, yung time na yun. May mga ganun daw na bagay. And then nakikita ko dito, yun nga, maybe you will receive a news or a message or ikaw ang magbibigay ng news or message, no? Vice versa tayo, no? Yan, may mga activity ka daw na gagawin. Yan, mga asikasuhin, nandun yung fashion, nandun yung you will give your effort dito sa Central Shore, yung energy mo. Yan, may mga gagawin ka daw na bagay na ganun sa nakita ko sa iba. And then, sa nakikita ko rin dito sa iba, yun nga, baka nga, may mga letters, document, speech, writing, and the news, tsaka yung mga nakita ko rin dito na may communication ako nakikita sa iba. Siguro yung may mga biglaang communication with comes sa'yo na hindi mo asahan, na mabibigla ka. Siguro yung mga ano, kaya mga good news or bad news na magaganap sa buhay mo. Baka yun yung sa nakita ko. And sa nakikita ko rin dito, maybe you are dealing with the Leo, Gemini, and Pisces. Sa nakikita ko sa iba sa inyo, baka malalapit sa puso mo yung mga sign na yan, ano, i-ano mo na lang sa sarili mo. Ang sinasabi dito, handun na yung pagiging mabait mo. You are very generosity, Taurus. Ayan, hindi yung pagiging generosity mo. Maybe you will receive a gift or you give gift sa ibang tao. Sa nakikita ko dito, no, yung sila ng pa. Naipit yung pa ako. Yun na nakikita ko. And then, may lucky daw na parating sa'yo. May lucky na parating. Maaring halimbawa, when it comes sa lucky kasi not only sa atin no, maaring ikaw, sabi ko nga sa'yo, di ba, may gift ako nakita, baka ikaw, you will receive a gift. Siyempre, ano na yon, lucky yun, di ba? Wow, unexpected kasi yun, di ba? Sabi ko sa'yo, di ba, kanina may mga biglaang mangyari na hindi mo asahan. Baka yun yun, unexpected, or vice versa, ikaw ang magbibigay ng lucky sa malapit sa puso mo, no? And may mga fortune yang nakikita ko dito, maybe may tutulungan ka, may bibigyan ka ng gift, or vice versa. Nandun yung pagiging giving sa relationship ng kasiyahan, nandun yung partnership. Karelasyon mo man yan, kapatid mo man yan, magulang mo man yan, kasama sa trabaho mo yan. Nandun yung partnership sa nakita ko dito, no? Kumbaga, there's a luck, there's a good luck, there's a harmony ang nakikita ko dito. May happiness ako nakikita dito. May iba sa inyo is parang may sparkling na either ikaw or yung malapit sa puso mo ang makakaramdam, no? So, nakita ko dito, no? Ano sinasabi rin dito na handun na rin na nakikita ko na umaasa ka na rin sa lucky. Kumbaga, handun yung lumaasa ka sa mga blessing na darating sa iyo. Pero happy ka syempre kung ano yung blessing na dumarating sa iyo, malaki man o maliit yun, happy ka naman sa nakita ko dito. No? Handun din yung sinasabi dito na you have a wisdom or meron ka talagang karunungan, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. And nakikita ko rin na nagkakaroon na ng paano dito? Parang step 1, step 2, step 3. Pagiging organizer, or giging organized ka na. Kumbaga, handun na yung nasa order na ang lahat ng alam mo na sa isip mo, no? Yung mga bagay-bagay. Kumbaga, yun ang
pinaka the best na pwedeng sabihin di sa ano dito. Nandun na yung pagiging wise when it comes sa desisyon sa iyong buhay. Nagkakaroon na ng pagiging wise. Siyempre, ang nakikita ko pa rin sa iba sa inyo, mag-ingat pa rin kayo kasi may obstacle daw na darating sa buhay mo. Yun ang sinasabi dito. May mga internal obstacle ako na nakikita sa iyo na siguro nga yun na sinasabi kanina na kailangan mong i-let go, no? Na kailangan mong mag-move on o kailangan mo siyang kumbaga, kailangan ng goodbye, ganyan. Kailangan ng i-end, no? Yung mga internal obstacle na dinaranas mo sa buhay mo, no? Sa nakita ko ito. Yan, siguro nandun na may sitwasyon din ako na nakikita na maiinis ka ata or magagalit, parang maiirita, ganyan. Baka yun yung mga biglaan na hindi aasahan, kung ano man yun, basta makakaramdam ka rin ng irritation, mabubuisit ka as in, mabubuisit ka, magagalit ka, unexpected, yan mga ganyan. Ang mangyayari daw. And then, meron din ako nakikita sa iba sa inyo na meron akong nakikita na parang hindi ko alam kung ikaw or there's a person here sa buhay mo na parang meron siyang nililihim na takot. Maybe ikaw may hidden fear ka, ganyan, na sa isang situation, ganyan. Makakaranas ka daw ng ganyan. Or vice versa tayo. Ingat-ingat yan, no? Yan. Medyo, yun nga, it comes pag-isipan natin yung mga bagay-bagay. Sa bagay, kasi, minsan kasi biglaan yung unexpected talaga na maaaring may mangyaring hindi mo aasahan na situation, no? Kaya minsan hindi na natin masabi. Pero pray na lang din na sana malakasan natin yung mga bagay na unexpected situation na magaganap sa atin. Basta think before we act. Diba? And sinasabi dito, maraming pagbabago ang mangyari sa buhay mo. Lalo na when it comes to money. When it comes to an opportunity sa buhay mo. You need to trust yourself. You need to trust your intuition. You need to trust your instinct. Ang nakikita ko dito. Nagiging masikreto ang iba sa inyo. Ang hindi ko lang maintindihan sa inyo kasi nagkakaroon kayo ng choices in life. You don't know pa talaga yung mga gusto nyong, maari may mga gusto kayong tahakin na landas, pero hindi nyo makaya. Ang nakita ko ito. Kasi nandito ka sa sitwasyon na may takot ang iba sa inyo when it comes to your job, money, stability, and family. Sa iba sa inyo. No, sa nakita ko. Handun din yung part na minsan, natatakot ka para sa pamilya mo. May mga sitwasyon na ayaw mong harapin, ayaw mo desisyonin. Para sa pamilya mo or para sa mahal mo sa buhay. Yun ang nakikita ko dito. Ang nakikita ko kasi dito, gusto mo ng new beginning sa buhay mo. Gusto mo ng new beginning sa buhay mo pero hindi mo maharap. Hindi ka makapag-start dito kasi hindi ko alam, magulo yung isip mo? Ganyan? Or hindi mo maintindihan yung sarili mo? Kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay mo? Yun ang nakita ko. May parating daw na new opportunity sa buhay mo. Maybe a new work, new job, pagkakaperahan, or maybe you are thinking itong sitwasyon na to, no? Sa nakikita ko dito. May magkikita-kita daw na malalapit sa puso. Maaring anak, maaring pamilya, yan ang nakita ko. Magkakaroon ng happiness or may sigla ako nakikita sa iyo. May satisfaction, no, sa nakita ko dito. Kumbaga, din yung may wish come true akong nakikita na hindi man siya lahat, pero may wish come true akong nakikita na magaganap or makakamtan mo. Halimbawa, ang lungkot mo, tapos after a day, bigla kang sumaya, di ba? Ano na yun eh? Wish come true na yun eh. Oh my God. Diba? OMG, diba? Naging masaya ako ngayon kasi may good news. Yung mga ganun, diba? Naging masaya ako kasi nakita ko yung pamilya ko. Yung mga ganun. Huwag ka lang pumokus sa isang material. Huwag ka lang pumokus sa pera. Ganyan. Kumbaga, tumingin ka rin sa other side ng happiness, ng ikasisiya mo, no? Sa nakita ko dito. Yun nga, maaring may makikita ka na malalapit sa puso, makakaramdam ka na ng kasiyahan, maaring magbigay ka nga ng gift, material gift, na ikasisiya or makaka-receive ka. Vice versa tayo. Nakita ko dito.
andun pa rin, siguro iba sa inyo may mga hindi nagkakaintindihan o nagkakasundo na maaring karelasyon, family, kasamaan sa trabaho. Yan ang nakita ko dito. Maaring may mga nag-aaway pa rin o hindi nagkakaintindihan kasi nagtataasan ng mga ego. Yan. And then, nagkakaroon talaga ng battle when it comes sa'yo. Or magkakaroon ng pag-aaway. There's a conflict ako nakikita sa iba. No? O baka yun yung nakikita natin na bigla ang mangyayari na hindi mo aasahan. No? I hope hindi. I hope baka bigla ka mairita talaga tapos mainis ka na, magalit ka na. No? Yan, ano lang, pag-isipan muna natin before we act. No? And then nga, may inis ka raw, may mga argumento, mabubwisit ka, mga battle, struggle, mga tension sa iba, no? Pili ka lang doon, mga tension as in di ko alam kung may nag-aaway when it comes to territorial. Tingnan natin, ano? May abundance na parating sa iyo, eh. May abundance. Maybe you are manifesting for an abundance. Nakita ko dito. Pero magkakaroon siya ng stability dito. Pero, may offer naman. May offer talaga. As in, ganun ko pa sinasabi naman talaga. May offer, kaso hindi mo lang maharap. Nandito ka na sa part ng buhay mo na gusto mo mag-focus when it comes to yourself. Kumbaga, pagbabago in life. Pero, takot ka. Takot ka siguro na sumubok ng ibang landas. Or, may kinatatakutan ka lang, kaya hindi mo to magawa. No? Nagbaliktaran ni ano. Sa nakikita ko sa'yo dito, makakaramdam ka raw ng lungkot, ng hindi pagiging masaya. Para may sitwasyon ako na nakita na magbabago sa'yo. Maring changing with it come to an aspeto ng buhay, mga bagong pananaw sa buhay, ang nakita ko to. Pero, ang nakikita ko dito, magkakaroon dito na very manipulative situation or tao, ang nakikita ko dito. May pangliling lang. May tao na hindi mo aasahan. Parang there's a doubt ako nakikita. Titingnan natin, ha. Mayroon ako dito may taong guilty. May taong maari ikaw magigilty ka or maiinis ka nga talaga. Magkakaroon din ng self-doubt sa iba. Magkakaroon ng lack of trust. Maaring hindi man sa sarili to, sa ibang tao ang nakikita ko. Sa iba sa inyo, ganyan. Magkakaroon ka ng lack of trust. Sa iba, magkakaroon ng self-doubt. Kita ko sa'yo, ituloy na natin kasi napindot ng anak ko. Ayun, ang sinasabi ko sa'yo, yun nga, may tao daw na mangliling lang, may paniling lang, may manipulative person. Maaring may tao dito na may pagdududahan ka siguro. Or may magdududa ka sa isang tao. Or vice versa tayo, yun nakita ko. May mga gusto kang gawin sa buhay mo pero siguro pagdududahan mo or hindi mo lang siya magagawa. Ganyan. Maybe you're illusioning something. Kaso magkakaroon ka ng self-doubt dito. Kaya hindi mo ma-actionan itong sitwasyon na to. Itong pagbabago na to. Yan ang nakita ko sa iba. Aray ko, anak, wag mo akong kagatin. Nagtrabaho si mami. Ang nakikita ko, isa pa. Yung dalawa kong anak nasa dalawang balikat ko. Tingnan natin. Ano po yan? Thank you. Okay. Ibig sabihin, may dapat ka daw aksyonan dito. Kumbaga kasi, nagkakaroon ka ng self-doubt sa sarili mo na siguro napanghihinaan ka na loob na hindi mo kakayanin yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin sa buhay. Yun nakita ko. Pero, sinasabi dito ni Card na magtiwala ka sa sarili mo. You need to trust your intuition talaga. Kasi, kailangan mo daw i-renew yung sarili mo. Ang nakikita ko dito.
o kailangan mong, yung iba sa inyo, kailangan mo daw mas more mong i-develop yung sarili mo. Kumbaga, pagkatiwalaan mo daw yung sarili mo, yan, you need to trust yourself and huwag ka magkakaroon ng self-doubt. At saka sinasabi dito, don't hate yourself. Okay? Kasi, kaya mo naman daw. Siguro nga lang, may mga bagay o may mga dahilan, siguro, ikaw, sa iba sa inyo, na kaya hindi mo maumpisahan itong beginning ng buhay mo. No? Kaya ganun. Kasi kailangan mo daw dito mag-start ng new beginning sa buhay mo. Kailangan mo daw magpakatotoo sa sarili mo. Yes, iba sa inyo may gagawin na either, pagkakaperahan. Ay, teka lang. May pinaglalaban kayong related ng money? Kung hindi man ito money, trabaho, business, pagkakaperahan. May tao dito na very controller. May tao dito na sinungaling. May tao dito na feeling niya, may power siya. Ganyan, ang nakikita ko dito. Iba sa inyo, nandito kayo sa, I hope, hindi kayo maloko, no, ng related ang money, no? Ganyan. Parang may pinagdadaanan ba iba sa inyo na related ang law? Kasi nakikita ko dito, may mga gusto daw kayong i-correct. May gusto kayong i-correct, may gusto kayong aksyonan, may gusto kayong i-clarity. Ang nakikita ko dito. May situation ako dito na makokontrol ka. Parang hindi ko alam kasi may nakita ko dito na tao na bastos. Yun. Bastos siya, diktador, brutal, something, manipulative. Hindi ko alam kung may tao na ano tawag doon? Pananakot. Yun na nakita ko. Siguro may tao dito. Ikaw lang naman makakaalam kung sino to. Yun na nakikita ko dito. Hindi ko alam. I hope walang violence ako nakikita sa iba, no? Ano siya, ano tawag dito sa ano to? Illogical? Itong tao nito, napaka-illogical person. Kaya siguro nahan dito si Justice kasi siguro may tao dito na ganun yung situation niya na ganun ang gagawin niya sa'yo. No? So nakita ko dito. Parang siya yung ipapakita niya sa iyo na parang siya yung powerful, siya yung dapat masunod, siya yung diktador nga. Kumbaga diktador na nga. Tapos nandun nga yung pagiging brutal, no? Sa nakita ko to. Sa when it comes to yourself, sa nakita ko dito, kailangan mo daw magkaroon ng decisions in life, magpakatotoo, at pahalagahan ang meron ka. Yun ang nakita ko sa iba. Oh. Okay. Magkakaroon ng mga distraction, no, sa'yo. May mga kakaroon ng distraction sa iyong pananahimik. Sabay ganun, ano ba yan ate? Ganun, oo. Magkakaroon ng distraction sa mga iyong pananahimik, sa mga inaasam mo sa buhay, yan, magkakaroon ng mga ganyan. Magkakaroon ng massive changes, ganyan, sa'yo. Kasi nakikita ko dito, dadaan ka daw kakaroon daw iba sa inyo ng danger anxiety, magiging emotional daw kayo sa nakita ko dito. Or maybe you're illusioning something, may mararamdaman daw na maaring takot sa iba, no? Ang nakikita ko dito. Meron daw ikaw malalaman sa iba sa inyo,
or maybe sa sarili mo or sa ibang tao na may malalaman ka daw na katotohanan. Yan, parang mystery unveiled. Parang mga katotohanan. May malalaman ka daw katotohanan. Saan ganun? May mga mystery na malalaman mo. Yun na nakikita ko. Siguro when it comes to yourself, siguro may malalaman ka sa sarili mo na you have an ability na ganito. Ganyan. O kaya sa ibang tao, di ba? Yan. Kumbaga, i-distract yung katahimikan mo talaga nito. Kung ano man ito sa sitwasyon mo. Magkakaroon daw ng ganun. Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, siguro yung iba sa inyo, may iba-block na kayo may iba-block kayo sa buhay niyo. O may binilak kayo. Okay. Tapos na pala. Iba dito tapos na. Iba dito mangyayari pala. May mga sitwasyon ako na nakikita sa iyo na parang ang tagal mong magdesisyon. Parang meron kang gustong tahakin. Actually, may gusto ka naman tahakin. Pero ang tagal-tagal nangyayari. Hindi ko alam, siguro you want to make sure muna. Kaya nagiging matagal yung pagpapasya sa nakita ko sa iyo. No? Binibigay mo naman yung effort mo sa lahat ng bagay, sa lahat ng ginagawa mo, you are focusing and you give yung determination mo at nakakommit ka dito. Sa lahat ng ginagawa mo, ganun ang nakikita ko sa'yo. No, kumbaga nagkakaroon ka ng mga plano na kumbaga hindi yung pagbigla-bigla. Kumbaga as in pinaplano mo siyang maigi. No, kumbaga slowly but surely nagiging ganun ka sa nakita ko. Kasi may mga gusto ka ng panindigan sa buhay mo. May mga gusto ka ng you want to stand up for belief. Ganyan. And then, nakita ko iba sa inyo, siguro busy yung pag-iisip nyo, ganyan. And then, nakikita ko rin na mayroon kayong mga situation na magbibigay daw kayo ng effort or you need to give effort sa paninindigan. Kung alam mong tama ka, panindigan mo. Ipaglaban mo. No? And then, nakikita ko rin dito na mayroon daw under attack. Ako nakikita dito. May mag-a-under attack sa'yo or may magkakaroon ng challenge. Magkakaroon ng challenge sa iba. Anak, huwag yan abo na yun. Dali lang. Kabayan. Kasi baka maano ng anak ko makalikot pa naman siya. Yan na nakita ko. May mga challenge. Basta strong will lang, then merong magagalit eh. May galit. May taong galit or mga tao. Hindi ko alam kung ano siya, kung inggit or magagalit siya. Or ikaw ang magagalit. Yan na nakita ko. The Wheel of Fortune. Oh! Talaga? Ang nakikita ko dito sa'yo, Taurus, sinasabi dito na may mga sitwasyon daw ikaw na parang nililing lang mo yung sarili mo. Or may tao dito, apart of the family or malapit sa'yo, na nililing lang ka. O nalinglang ka. Yun na nakita ko. Kasi, maaring apart of the family, na nag-iba ng direksyon, nalinglang ka.
karelasyon, boyfriend, girlfriend, kapatid, nanay, tatay, kung sino man siya, kasama sa basta malapit to sa puso mo. Nalinglang ka daw ng isang tao or malilinglang ka. No? Kung hindi pa to nangyari sa inyo, mag-ingat kayo, malilinglang ka raw. Kumbaga, mama-mind games ka nitong tao na to. Kumbaga, ano ba to? Kasi when it comes to mind games, kasi diba, parang paniniwalaan ka niya sa para sa kanya is tama. Ganun ang nakita ko. Kahit na mali siya. Yan, ipipilit niya pa rin na tama siya. Siya yung dapat masunod, siya yung tama, ikaw ang mali. Yan, may taong maggaganon daw sa'yo. Ingat ka, no? Nakikita ko rin dito yung pang-iinsulto. May taong mag-iinsulto. Magkakaroon ng tao, may paranoid eh, anak ko. Ang cute-cute naman ng anak ko. May taong paranoid. May tao na bastos. May tao na defensive. May tao na parang ano siya, parang ano tawag dun? Lack of mental agility. Siguro may problema to sa utak. Problema sa utak ni ate baliw. Parang ganun. Kasi parang nakikita ko sa kanya, parang pinaniniwala niya na siya yung tama. Ipipilit niya na siya yung tama. Or maybe siya yung ano ba ibang words ng nagmamarunong? Ganun din, no? Yung parang ako yung tama, ganyan. Ikaw yung mali. Yun, nagpagpamarunong. Ang nakita ko dito. May tao daw na ganun. Na ipipilit na siya ang dapat masunod, tama, ikaw ang mali. May mga ganun, may mga mind games. May mga sarcastic person. Meron talaga mga sitwasyon na kikimkimin mo, ne? May mga sitwasyon na kikimkimin mo na hindi yung ipapakita mo na you are strong person outside, pero ang nakikita ko dito, deep inside, you keep your feelings sa nakita ko dito. Lalo na when it comes to your child, when it comes sa mga mahal mo sa buhay, hindi mo ipapakita sa kanila na mahina ka. Ipapakita mo sila na you are a strong person. Yun na nakita ko sa iba. May mga sitwasyon ako nakikita kasi na nagiging patient ka. May mga sitwasyon ako na nakikita na kalma ka lang, pero may mga sitwasyon na pinagtitiisan mo. Nagtitimpi ka. Yun na nakikita ko sa iba. May sinasabi dito na maaring may person na mag-apology sa'yo. Yun na nakita ko. Maaring itong taon nito is kinontrol ka or naghari-harian siya, ganun. Basta hindi man siya ganun, pero may tao daw na mag-a-apology sa'yo. Baka ito. May magsusorry talaga. Sa iba sa inyo, iba dito, gusto nyo na daw maging independent no? Gusto nyo na mag-start ng new beginning at gusto nyo na sundin yung nararamdaman nyo. Pero ang nakikita ko dito, parang hindi mo pa siya magawa. You're stuck. You're trapped. Nagkakaroon dito ng magkakaroon ng frustration. Actually, may frustration. May frustration, may victim mentality, ako nakikita, kaya hindi mo masunod yung gusto mo in life. No, nagkakaroon ka siguro ng negative thought dito. Maybe there's a reason or there's a situation na talagang na-stuck ka, na-trap ka, na-corner ka. No, ang nakikita ko dito. Kaya ngayon, ang nakita ko sa'yo, nagbubulag-bulagan ka na lang sa sitwasyon. Kahit na gusto ng puso mong gawin ito, hindi mo magawa. Siguro na-imagine mo na wala lang kapag-asa or maybe natatakot ka lang, ganyan.
Siguro may reason talaga, no? Ito pagiging stuck mo. Mm-mm. Hmm. Iti. May travel ba kayo? Dalawa Ace of Cups mo. Tsaka ano, Pentacles. There's a happiness daw. Ako nakikita sa'yo. Sino to? Alam mo, may papasok kayong pera. Mm-mm. May pa- yung iba dito, may papasok na pera. Yung iba dito, may ilalabas na pera. May bibilin ata kayo? Yun na nakita ko. Siguro may bibilin kayo. Or may bibigyan kayo ng pera. Or may bibilin kayo. Either vehicles, ganyan. Yun na nakikita ko sa iba. O bahay, baka magpapagawa ka ng bahay. Papagawa ka ng sasakyan. Vehicles, ganyan nakita ko. And then nakikita ko sa'yo dito, may mga pag-iisipan ka raw eh. May mga pag-iisipan ka daw na bagay-bagay. No? To start a new beginning sa buhay mo. Maaring may mga gusto ka nang i-withdraw or maybe may mga sitwasyon na back and forth eh. Na nalilito ka siguro. Nandun yung may mga sitwasyon na maaring may gustong mag-retire, you want to retire to something. Kung ayoko na nitong sitwasyon na to at gusto ko na ng gusto kong gawin at gusto ko na sundin ng puso ko. Yan, maaring gano'n, pinag-iisipan mo daw. Yung iba sa inyo gano'n, nag-iisip ng gano'n. Pero nakikita ko, nagiging patient ka dito. No? O, sa sitwasyon na to. Kumbaga, you're still searching, no? Kung anong dapat gawin, anong solusyon, anong mga hakbang, yan naman. Kumbaga, you are recovering, nagre-recover ka dito sa sitwasyon na to. Dito sa difficult na sitwasyon na to. Yan. Siguro, yun nga, baka hinahanap mo pa yung mga dapat na, nag-iingat ka rin eh. Nakikita ko kasi yung pag-iingat mo. Nag-iingat ka sa magiging desisyon mo actually. Kung mag-iisat ka ba talaga na panabagong buhay sa gusto mong mangyari. No, yun na nakita ko. Nag-iingat ka pa rin. It's good naman. You need to be slow, no? And you need to make sure din naman. Mas maganda rin naman yun para wala tayong pagsisihan at the end, di ba? At least, kasi in a divine timing, ibibigay naman daw yan ni universe sa'yo. Sa nakita ko dito. Mag-ingat din kayo kasi nakita ko dito, may tao na yes, siguro yung may mga malalabo ang mata, may lumalabo kasi ang mata, tsaka masama yung bandang tiyan, ako nakita. Siguro there's a healing, ako nakikita dito. No? Kumbaga, yung magiging okay na daw yun. Baka yung mata nyo, dati lumalabo, baka unti-unti na siya magkaroon ng recovery, ng ganyan. No? Kung ano man nangyari sa inyong mga mata or bandang tiyan ang nakikita ko dito. Or ikaw man or malapit sa puso mo tong sitwasyon na nakikita ko ha. Ay, hindi pa lumabas. Ay, salamat po. Okay. Ang nakita ko sa'yo dito, medyo magulo yung isip mo when it comes to decisions in life. Kumbaga, wala pa siyang totally clarity. Wala pa yung mental clarity dito. Wala pa yung siguro na panghihinaan kang loob o maybe yung confidence mo naglo-low no sa iba sa inyo kasi nakita ko nagkakaroon pa rin kayo ng doubt. Kumbaga may mga sitwasyon pa rin ako na you are looking for sa option. Naglulo ka pa rin ng option. Yes, you have a planning. May plano ka. Maybe nagpe-prepare ka o kaya may mga dapat ka daw desisyonan. You have a tupat kasi. May tupat ka daw na dapat mong desisyonan. Pero siguro yun nga, baka nagkakaroon ka ng doubt dito, baka hindi mo pa alam kung paano mag-proceed, ganyan, mag-action or not, ganyan, nakita ko ito. May mga sitwasyon daw ako na nakikita na
May taong naging immature or magiging immature. May tao dito na pagdududahan mo. May tao dito na pasaway, ako nakikita, at may tao dito na, ano ba to? Hindi ko alam kung tamad siya o pabaya. Hindi ko alam kung ikaw basta may tao ko nakita mo. May mga sitwasyon daw na makakaramdam ka raw ng takot or pagkabagot or pagkainip. Tsaka, maybe by sitwasyon ako na nakita na kaya hindi ka makapag-start ng new beginning sa buhay mo kasi naho-hold ka ng nakaraan na meron ka. Yun na nakita ko. May siguro iba dito ng anak mo, ng iba dito ng karelasyon mo, iba dito ng trabaho mo, mga ganun. Kung ano man yung nakakapagpa-hold sa'yo sa nakaraan, no, sa nakita ko dito. Kaya nakita ko dito na sinasabi to, you need to be strong. Kailangan may clear mind ka dito sa nakita ko dito. Kasi nagkakaroon ka pa talaga ng, parang there's an option. No, para may mga, dinidiscover maybe sa iba. Yung iba ba dito nagplano mag-travel o nag-iisip mag-travel ang nakita ko dito. May mga ganun daw sitwasyon sa nakita ko sa inyo. Siguro kailangan dito talaga ng strong. You need to be strong. No? Kailangan dito ng lakas ng loob. Kailangan mong sumubok. Yan, nakita ko dito. Kailangan ganun daw. Magulo ka sa isip mo ngayon. No? Arigatou namaste, God bless.